Baby Christoph. Pag napanood mo to, dito kami mami mo, naghihintay sa'yo. Antok na daw ang mami mo. Pagod na. Okay ka kay baby. Okay siya. What's up guys? Ngayon papunta ako sa ospital ng baby ko kasi nung December 1 nanganak na si Mrs. Biglang panganganak lang yon. Kulang pa sa linggo sa baby, lumabas na. Pupunta ako ngayon kasi naiwan namin siya doon kasi hindi pa siya nadede. Hindi pa pwedeng ilabas hanggat hindi pa nadede. Kakauwi lang din namin ni Mrs. kahapon. December 2 kami umuwi, kinabukasan. Mabuti na normal delivery ni Mrs. Kaya proud naman ako na ang galing-galing ng Mrs. ko. Ito yung istorya. November 30, nagka-chat kami ni Mrs. Nasa trabaho pa ako, alas 10 pa ng gabi ang labas ko. Palagi daw naninigas yung baby namin. Sa mga bandang alas 10 na ng gabi, sabi ni Mrs., meron daw tumutulo sa kanya na na tubig. Hindi naman daw ihi. Tuloy-tuloy daw. Tapos yun nga, di umuwi ako. Kung papunta pa lang ako, paglabas ko ng company, nako, parang nawawala ako sa wisyo. Natutuliro ako. Ang hirap pala pagkagayon. Medyo mahirap pala yung ganyang nararanasan na may emergency. Dahil nga sabi ni Mrs. tuloy-tuloy daw ang tubig. So ayun, ang ginawa niya, tinawagan niya yung kanyang OB. Sinabi niya na ganyan, may lumalabas na tubig sa kanya. Sabi sa kanya ng OB, ipa-ER na daw. Pumunta na daw kami ng ospital, magpa-ER na. Di yun nga, umuwi na nga ako. Tapos yun, pandalas ako dito sa katuwiran na to. Medyo hindi ko alam ang gagawin ko. Nakauwi naman ako. Diretso kami ng ospital. So in-explain muna sa amin yung mga pwedeng mangyari kasi preterm nga si baby. 35 weeks pa lang tsaka 4 days. So kulang pa sa linggo. 2 weeks ata ang kulang niya. So possible daw masisaryan si Mrs. Kaya asahan namin na medyo malaking kasi depende pa daw yun kung preterm si baby, baka daw ma-incubator. Sabi naman namin okay lang. Ang kaso lado sa ospital na pinuntahan namin, ng pagkaka-explain niya is yung incubator nila is 3 days lang kasi semi-private lang yung pinuntahan namin na ospital. Tapos sa 3 days na incubator yun, ililipat na lang si baby kung sakali. Pero huwag naman sana mangyari, yun ang iniisip namin. For critical thinking lang yun na posible mangyari, posibleng hindi. So pumayag na lang kami doon. Ganon para kung sakali bago mag 3 days hahanapan na ng ibang ospital. Nagpunta kami daw mga 11:30, mag alas 12 na nakarating kami. Nagpa-admit na nga si Mrs. Nag-down na kami. Pagkapasok namin sa loob, ayun, naghintay na ako sa labas. Ako lang mag-isa. Hindi ko pa nasasabihan mga biyanan ko. Tapos kapatid niya, kapatid ko, isa pa lang nasasabihan ko, nasa abroad pa. Tapos nanay ko, hindi ko rin sinabihan dahil nga nung time na yon baka biglang palibasa matatanda na din yung magulang namin. Nasa senyora na. Ang ginawa ko, hindi ko muna in-inform na pag-usapan namin kasi baka nga lalong nervyos lalong mahirapan. Yan, kabok. Inabot ako ng 4:30 ng umaga. Doon pa lang pala nagsimula ilabas si baby. Nung time na yun, nakarinig na naman ako bago yung mga anak ng 4:30. Nakarinig na ako ng nairi na ulit. Pero mahina lang. Parang yun lang yung naririnig ko. Sabi ko, parang hindi naman din si Mrs. yun. Tapos nakarinig din ako ng iyak ng bata. So parang sabi ko, baka hindi na naman si baby yun Hindi ganyan, di wala pa lang. Naghihintay na lang ako ng update. Maya yun nga, mga 4:35 ata, mga ganyan. Lumabas yung nurse, yung sa ER, yung kausap namin sa emergency room sa baba. Lumabas siya, sabi sa akin, "Sir, lumabas na yung baby mo." Nako, gusto ko magtatalo ng bote kaya hindi ako makatalo. At ako'y nahihiya. Bigla may dumating na isa na lalaki doon sa isang nanganak. Tapos sa loob, rinig din ako ng nurse. Pero okay, tonto na. Ngiti-ngiti na ako, abot ang pasasalamat ko. Di lumayo ako, nag-video ako saglit. Nanganak na daw ang misis ko. Normal daw. Sabi sa akin ng nurse.
Tuwa. Nawalan ka ba ko? Daddy Olin. Daddy Olin. Ayun, doon ko na lang na-express ang aking kasiyahan. Tapos maya pinakita sa akin si baby, buhat ng 2 doktor. Buhat! Nang nakita kong bata, talaga naman gusto kong mapisil at mabuhat. Hindi ko lang magawa. May tumig-tumig pa ng konti ang mata eh. Talaga naman ko hindi ko maano ang aking sarili nung oras na yun, hindi ko ma-explain eh. Talaga tuliro ko nun eh. Abot nga ang chat ko sa kapatid ko noon. Sabi ko eh, kasi baka akin na yun. Eh nung time pala hindi ko pala nakikwento. Hiningan ako ng nurse ng damit ni baby. So sabi ko baka malapit na mga anak. Ayun nga 4:29. Yung pala doon na nilabas si baby ko. Nice, sakit ng bata ah. Pagkalabas ni baby, naghintay na naman ako. Hinihintay kong lumabas si Mrs. para lumipat na kami sa kwarto. Kumbaga pasalamat na din. Salamat sa OB niya. Yun nga lang, nakakalungkot. Hindi namin siya kasama. Medyo nahirapan daw huminga si baby. Mabilis yung hinga niya nung pagkalabas. So ang ginawa nila ay nilagyan nila ng oxygen. May oxygen muna si baby para kumbaga makahabol sa hininga. Tapos i-monitor daw nila ng 4 hours. Tapos yun nga, pag monitor niya, bumalik ako doon nung umaga, nangumusta ako kay baby. Tapos sabi nila, maganda naman daw ang improvement. So tinanggal na nila ang oxygen kasi okay na yung paghinga ni baby. Ngayon, ang isang problema na lang is yung sa pagdede niya. Masyado pa daw tamad dumede. Hindi daw nadede. Eh sakto, mag-out na kami. Kasi hindi na rin namin pinili mag-stay muna doon kasi ang mahal ng araw sa ospital, sa room. Eh pwede namang i-discharge na kami ni Mrs. Kaya yun, sabi ko dadalaw-dalawin na lang si baby. Tulad ngayon, pupuntahan ko, may dala ko na wipes, bulak, alcohol, baka sakaling kailanganin ni baby. Sana pagpunta ko doon, meron akong good news na makuha na pwede nang mailabas si baby. And yun, magtatanong muna tayo ng update. Namimiss ko na nga din si baby. Nakakalungkot nga lang. Kahapon naman, na ano lang, maisama lang namin sa kwento. Siyempre, bago kami umalis ni Mrs., malungkot. Hindi ko lang pinapakita kay Mrs. na ano, na yung pagluha ko. Kasi nga, maapektuhan din si Mrs. Malulungkot din. Eh, pag nakita nun ako naiyak eh, kuhan. Yun eh, nalulungkot, naiiyak din yun. Kaya hindi ko pinapakita. Dahil ako'y naiinggit dun sa ibang room. Paglalabas ako, may mga baby na naiyak kasama na nila sa room. Tapos yung sa amin nga, nasa baba pa. So yung mga nakaka-inggit, nakakaiyak. Pero hopefully naman okay naman si baby. Kaya ganun, na kaya muna namin makarecover si baby. Sa puging iyon, mas pugi pa sa akin ng batang iyon. Talaga ipanlalabang ko yun. Okay, nagkaedad-edad eh. Pag hindi inihanap ko ng bata-bata eh. Ayan, dito na tayo. So yun, nandito na ako sa may second floor nila. Ito na ako baby, kanil ko. Ayan, si baby. Ewan ko lang kung kita nyo. Ayan. Nasa may gitna siya. Ginagalaw ni mama. Ayun, nagalaw na. Uy, late ng pa. Ayun. May mga gamit na under siya. Ito. Tapos na nga tayong pumisita kay baby. And na-explain nga ni Ate Nars. Ngayon, wala pa rin pagbabago kay baby. Hindi pa rin daw siya dumedede. Pero normal naman daw si baby. Sa dede lang talaga. After 30 minutes daw na pagdede niya, ayun, inilulungad lang daw ulit ni baby. After niya dumede.
So yun yung chinecheck nila. Ngayon, may mga CBC na daw atang checking, uulitin daw. Ang ginagawa daw nila ngayon is ginuguto muna nila si baby para maghanap ng dede. Gugutumin muna daw nila. Ayun, medyo malungkot, hindi pa rin may uwi, pero hope na mag-okay na si baby. May tetes pa daw ulit sa kanila si baby eh. Hope kahit sa Saturday may uwi na namin. At nag-aabang na mga lolo't lola mo, baby. Nag-aabang na sila. Kaya ikaw magpakabuti ka na. Excited na yon. Excited na ang iyong mga lolo't lola. Tapos yung mga tita mo, inaabangan ka na rin. Kaya ikaw mag-okay na. Excited na kami lahat. Ayun, nakakapalwa. Pero stay positive. Di pa kita nahawakan, baby. Kaya ikaw umuwi na. Mula nung ikaw nabuo, ikaw hindi ko na hawakan. Ay narinig man lang ang tibok ng puso. Hindi mo lang nakita kita sa live ng ultrasound. Dahil nga may pandemic, isa lang ang pwedeng pumasok sa room. Si Mrs. lang, mami mo lang. Kaya ako, nandun lang ako sa labas naghihintay. Inaabangan ko lang lagi sa iyo yung paggalaw mo sa loob ng tiyan ni mami, pag tumatadyak ka, pag sumisipa ka, yun. Doon lang kita nararamdaman. Sana mabuhat na din kita. Paglaki mo, mapapanood mo to. Kasi upload ko to sa YouTube. Para sa iyo talaga tong video na to. Para mapanood mo kung paano ka pinanganak. At kung paano kami nataranta. Kung paano nangyayari bago kay panganak. So yun talaga yung gusto kong mangyari. Ayun, tama na muna sa ngayon. Hingin na lang tayo ng update sa susunod. Check natin bukas. O sana mamaya daw kasi lalabas ulit yung result eh. Peace out. things that you